Emosyon sa Hacienda Luisita, mataas pa rin. Mga welgista wala pang balak bumalik sa trabaho. Bangkay ng mga namatay sa riot sa Hacienda Luisita, pinaglalamayan sa plaza. Mahigit 100 kataong inaresto, pinawalan na. Pamamaril sa dispersal sa Hacienda Luisita, nakuna ng video. Labor Secretary Patricia Santo Tomas, pinagre-resign ng mga militanteng grupo. Puwersang ginamit ng militar at pulisya sa pag-disperse sa mga welgista. Labis-labis daw ayon sa Commission on Human Rights. Makakaanak ni Betty Chuwasi, sumisigaw pa rin ng hustisya sa unang anibersaryo ng pagpaslang sa kanilang mahal sa buhay. Masentensyahan na sila. Ang gusto ko, kamatayan. Kung ano ang inano nila sa anak ko. Kung anong ginawa nila sa anak ko. At Diana Subiri, tuwang-tuwa sa pagiging cover girl ng US edition ng FHM. Mas doble yung sayang nararamdaman ko. Bigit pa sa mga balita, hatid ang inyong nag-iisang bika ng katotohanan sa sama-sama nating pagiging saksi. Humupa na ang tensyon sa paligid ng Hacienda Luisita, pero mataas pa rin ang emosyon ng mga nakikisimpatiya sa mga welgista. Hindi pa rin daw sila babalik sa trabaho at tiniyak nilang tuloy pa rin ang kanilang laban. Live mula sa Tarlac City, saksi si Susan Enriquez. Susan! Vicky, sa mga oras na ito ay tahimik na ang paligid ng Hacienda Luisita. Mangilan-ngilan na lamang ang mga pulis na nagbabantay. Ngayong gabi ay nakatakdang dumating si Congressman Noynoy Aquino para tumulong na ayusin ang sitwasyon. Pero tila lalong lumabo ang pag-aasang maayos sa lalong madaling panahon ang usapin ng mga manggagawa sa Hacienda Luisita. Kasama ang mga militanteng grupo, nagmarcha patungo sa Gate 1 ng Hacienda Luisita ang mga manggagawa. Sinariwa ang marahas na pangyayari kahapon na bakas pa rin sa lugar. Sa loob ng hacienda, nagkalat ang mga bato at basyo ng bala. Patunay raw kung gaano karami ang pinakawalang bala sa mga ralista. At dahil may mga nawawala umanong manggagawa, nagpumilit pumasok sa hacienda ang mga pari ng Philippine Independent Church. Baka nandito po kasi yun yung base sa mga residente na kinuha po daw dyan sa loob daw yung mga pinapasok daw. Pinasok din ng St. Martin de Porres Hospital sa loob ng hacienda pero walang nakitang manggagawa. At sa kabila ng return to work order ng Labor Department, wala pa ring balak bumalik ang mga obrero. Hindi namin susundan yun. Habang ang hinihingan namin dito, tugunan yung mga panawagan namin karahingan ng mga COA. Dapat sana, sa pamamagitan ni Secretary Patricia Santo Tomas, kumbinsa yung management at saka yung union na mag-uusap. Kami taon ng Hacienda Luisita, talagang ginawa ng alipin. Dumating din ang ilang party list representatives. Inamin nilang may mga militante ngang sumama sa welga kahapon pero dapat daw managot ang mga responsable sa karahasan. Nagkaroon ng paraffin test, ballistic test ng mga baril nila para ma-determine sino yung nagpaputok, and then i-match yun dun sa mga wounds. Ay nakahanda ang mga manggagawa na makipag-usap para matapos na ang usapin. Pero sinabi nila na hindi sila babalik sa kanilang trabaho kung patuloy na gigipitin ang kanilang mga karapatan. Live mula rito sa Tarlac City, ako si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Galit naman ang namamayani sa mga nagdadalamhating kaanak na mga napatay sa riot sa Hacienda Luisita kahapon. At habang pinaglalamayan ang mga labi ng mga biktima sa plaza ng Tarlac City, sigaw nila ay katarungan. Daron po live ang ating saksing, si Carlo Lorenzo. Carlo. Ito ang kauna-unahang burol dito sa Perzuela Plaza sa tapat mismo ng Tarlac City Hall. Simbolo raw ng mga buhay na ibinwis para sa karapatan ng mga manggagawa at ng karahasan laban sa kanila. Mga labi ni JV Basilio ang isa sa 4 na pinaglalamayan ngayon dito sa plaza. Isa si JV sa mga nasawi sa madugong dispersal sa Hacienda Luisita. 20 anyos lamang si JV. Bagamat hindi siya empleyado ng hacienda, ang kanyang ama ay dating trabahador doon. Malapit daw sa puso ni JV ang pinaglalaban ng mga welgista kaya siya nakisalo sa protesta. Siyempre masakit. Kasi isang anak ko lalaki yung panawala.
Ang bait ng anak ko. Buong araw nagprograma ang mga militanteng grupo bilang pagkontina sa karahasan kahapon. Sa kanilang talaan, 12 katao ang patay. Pero sa listahan ng Mayor's Office, 7 lamang ang bilang. Halo-halo naman ang reaksyon ng mga nakikiusyoso dito sa plaza. Malungkot po ang pangyayari na ba't nagkaganito po. Tumungo na po kami rito para ano yun lang po kung anong rito nangyayari po. Namatay yan, dapat sa may punarya hindi sa entablado. Kabilang sa mga nakiramay si Aling Malu, miyembro ng Bayan Muna at isa sa 111 inaresto kahapon. Kinulong sila sa Camp Bulosan at sinampahan ng 4 na reklamo. Naalaw sila ni Representative Liza Masa at kanilang abogado. Pinagbigyan sila ng korteng makalaya kahit walang piyansa sa kondisyong hindi na sila sasama sa mga kilos protesta at hindi na makikiramay sa mga namatayan. Pinalaya naman si Aling Malu kahit hindi siya pabor sa mga kondisyon. Wala akong nararamdaman ngayon kundi ngit-ngit at galit. Kung kinakailangan gaganti ako doon sa ginawa nila sa akin. Umaasa naman ang 111 nasampahan ng reklamo na agad maayos ang mga kaso sa tulong ng mga opisyal ng Tarlac at sa tulong na rin ng mga party list representative. Samantala, patuloy naman ang burol dito sa plaza. Live mula sa Tarlac City, ako si Carlo Lorenzo, ang inyong saksi. Samantala, gusto na ring imbestigahan ng Senado ang madugungan dispersal sa Hacienda Luisita. Pero ngayon pala, tila nagtuturoan na ang iba't ibang tanggapan ng gobyerno kung sino ang responsable sa nangyari. Saksi, si Ruth Cabal. Hindi raw ang pamilya Cojuangco kundi ang Department of Labor ang nagpadala ng mga sundalo sa Hacienda Luisita kahapon. Pero base sa order ng Department of Labor, ito'y dahil na rin sa report ng PNP na nagsasabing kailangan na nila ang tulong ng militar. Agad naman itong tinugunan ng DOLE at ipinadala ang AFP Northern Luzon Command sa Hacienda. Para panatilihin ang kaayusan, tumulong sa pagtanggal ng anumang obstruction sa hacienda at ayusin ang daloy ng trapiko. Malinaw sa DOLE order na dapat magpatupad ng maximum tolerance at gumamit lamang ng reasonable force. Pero sa 7 napatay at mahigit 100 sugatan sa dispersal sa hacienda kahapon, nagtatanong ang ilang senador. Was there use of unreasonable force? Pwede naman nilang batukan. Pwede mong suntukin. Bakit kinakailangan barilin mo? Agad namang iginit ng AFP na bumak up lang sila sa mga pulis. The AFP is just hindi support role. Nag-request ang PNP na kung pwedeng gamitin yung Simba para lang maalis yung barricade. Tanong naman ni Senador Juan Ponce Enrile, ano raw ba ang karapatan ni Secretary Pat Santo Tomas na magpa-deploy ng mga sundalo sa hacienda? We'll have to find out why the military has to be employed on a civil disturbance. Unless the President calls the Armed Forces of the Philippines. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Ang ulo naman ni Labor Secretary Patricia Santo Tomas ang hinihingi ng mga militanteng grupo. Siya raw kasi ang nag-utos sa mga pulis na buwagin ang picket line ng mga welgista sa Hacienda Luisita. Saksi si Ping Restor. Notorious na ito sa pagmasakar ng mga mamayan ng oring magsasaka. Buhos ang galit ng mga militanteng grupo nang sugurin nila ang tanggapan ni Labor Secretary Patricia Santo Tomas sa Maynila. Dapat daw managot ito sa madugong kinahinatnan ng welga sa Hacienda Luisita. We are in fact calling for the resignation of Labor Secretary Santo Tomas dahil siya mismo sa kanyang order mismo nag-assault ang PNP at AFP doon sa picket line. The KMU is asking me to resign. My answer to that is, yes, I will resign in due time, but not at the instance of people who have blood on their hands. Ilang araw nang nagpipigat ang manggagawa ng hacienda bago ang madugong pagbuwag ng kanilang hanay kahapon. Ang welga ay bunsod ng di pagkakaunawaan ng union at management tungkol sa aumento sa sahod at sa mahigit 300 tinanggal sa trabaho. Pero ayon kay Peping Cojuangco, isa sa may-ari ng hacienda, may paksyon sa union ng mga manggagawa. Hindi raw nila tuloy matukoy kung aling union ang lehitimo at dapat kausapin. Ang problema is meron mga officers ng union of both the hacienda and the central, they have made separate statements and they are against any strike. Ipinaubaya na ng pamilya Cojuangco ang resolusyon ng kaso sa Department of Labor.
Ako si Ping Restore, ang inyong saksi. Sa unang tingin sa video, kumbinsido ang Commission on Human Rights na sobra ang puwersang ginamit sa pagbuwag sa hanay ng mga welgista. Kaya naman mag-iimbestiga na ang komisyon. Saksi si Lay Alves. Kung ang video ng dispersal kahapon sa Hacienda Luisita ang pagbabasehan, masasabi raw na sumobra ang puwersa ng polis at militar laban sa mga welgista, ayon sa Commission on Human Rights. Sa mga napapanood yun, nakikita nyo, tingin nyo po ba nagkaroon ng palagitan sa part ng mga... Kung may namatay di syempre meron, ano? Oo. Any violent dispersal ay kailangan matignan. Pero kailangan pa raw nilang imbestigahan kung bakit humantong sa karahasan ang insidente kahapon. Pero sa rules of engagement ay kailangan tignan mo ano yung provocation. Sa tingin natin, meron bang baril yung mga na-disperse? Kung walang baril, bakit mo gagamitan ng baril? Malinaw na nakasaad sa PNP Handbook on Operational Procedures na pagdating sa demonstrasyon gaya ng sa mga welga, paiiralin ng maximum tolerance at walang dapat panigan ng mga pulis. Hanggat maaari, hindi sila dapat manakit ng mga welgista. Pero kung nagawa na ang lahat ng mapayapang paraan para kontrolin ng kaguluhan at patuloy pa rin ang kaguluhan, pwedeng gumamit ng puwersa ang mga pulis basta't reasonable at nasa lugar lamang. Malinaw din na maaari lamang tumulong ang militar kung may utos mula sa Pangulo o sa Chairman ng National Police Commission matapos ang konsultasyon sa Department of Labor o kapag hiniling ito ng DOL. Kung nasunod ang mga patakarang ito, malalaman lamang sa investigasyon. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi. Samantala, dalawang mataas na opisyal ang PNP ang sinibak sa pwesto habang nag-iimbestiga ang pulisya kaugnay ng gulo sa Hacienda Luisita. Saksi si Maris Umali. Dahil sa mga eksenang ito sa Hacienda Luisita kahapon, sibak sa pwesto sila Chief Superintendent Quirino de la Torre, ang Regional Director ng Region 3, at si Senior Superintendent Angelo Sunglao, ang Provincial Director ng Tarlac. Sa utos ni PNP Chief Director General Edgar Aglipay, pansamantalang papalitan si de la Torre ni Police Director Enrique Galang. Agad ipinag-utos ni PNP Chief Edgar Aglipay ang masusing investigasyon sa insidente at kung mapapatunayan na lumabag daw ang mga pulis sa rules of engagement, maging sila ay papapanagutin sa batas. Ang importante ay magkaroon ng impartial at mabilis na investigasyon. Pinatatapos din sa loob ng 3 linggo ang investigasyon ng binuong 4-man investigating panel ng PNP na sisiyasat sa dispersal na nauwi sa riot. Pero mukhang sasakit ang ulo ng mga investigador dahil ngayon pa lang, patigasan pa rin ang mga welgista at mga pulis sa kung sino ang nagpasimula ng gulo. Pinagtitira po kami ng smoke grenade. Hindi na po namin makayanan yung tear gas. Ang ginawa po nila ay ng bato at tapos ng bato na rin po kami. The protesters started beating the CDM personnel and the fire truck driver inside with hard objects. Series of gunfire were heard from the outside. Ako si Maris Umali, ang inyong saksi. Ipinaabot na rin po ni dating Pangulong Cory Aquino ang pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima ng karahasan sa Hacienda Luisita. Sa kanyang pahayag na binasa ni Tarlac Congressman Noynoy Aquino, sinabi ng dating Pangulo na ikinalugkot niya ang nangyaring karahasan na nakaapekto rin sa kabuhayan ng Hacienda. Umapela rin ang dating Pangulo sa lahat na huwag nang dagdagan pa ng pang-uudyok ang tensyonado ng sitwasyon. Nag-alok din siya ng dasal para sa mga pamilya ng mga biktima ng karahasan sa Hacienda kahapon. Saksiyan sa aming pagbabalik. Mga nagliparang bala sa dispersal sa Hacienda Luisita. Dakunan sa video. Presidential Advisor on Political Affairs Gabby Claudio inireklamo ng panggagahasa ng isang call girl. Claudio, magsasampa ng kontrademanda. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Kasama-sama nating pagiging saksi. Sa ibang balita, inireklamo ng panggagahasa si Presidential Political Advisor Gabby Claudio ng isang call girl. Itinanggi ito ni Claudio at sabay pagtiyak na maghahain din siya ng kontrademanda. Saksi si Ralph Guzman. Nagsampa ng reklamong rape sa Quezon City Prosecutor's Office si Emma. Di niya tunay na pangalan na terminadong call girl. Hapon ng October 15, sinetap daw siya ng bugaw na nagngangalang Manny sa isang customer na nanghali raw sa kanya. Nanlaban na po ako.
Doon niya ako sinampal. Tapos pinagsusuntok ako dito sa hitan. Isang araw matapos ang insidente, nakilala raw ni Emma ang customer na si Presidential Advisor Gabriel Claudio. Kuya Manny, sino ba yung naging customer ko kahapon, kagabi, ganon? Sabi niya, ang sagot pa nga ni Kuya Manny noon, si Mr. Claudio yun. Pero hindi na alam ni Emma kung saan mahahanap ang bugaw at ang lugar ng krimen. Wala rin siyang naihirap na medical certificate kanina para suportahan ang kanyang akusasyon. Ang mga pahayag ni Emma, itinanggi ni Claudio. I have never gone out with prostitutes nor ever dealt with pimps. Kung sino man yung... Depensa ni Claudio, nasa Malacanang daw siya noong hapon ng October 15. This is either a classic case of mistaken identity or a very crude attempt at political demolition. Pagsasampan si Claudio ng kontrademanda laban kay Emma. Ako si Ralph Guzman, ang inyong saksi. Sa unang anibersaryo ng pagkamatay ni Betty Chua C, hustisya pa rin ang sigaw ng kanyang mga mahal sa buhay. Saksi si Cesar Apolinario. Pigil ang luha ng pamilya ni Betty Chua C habang nag-aalay ng bulaklak sa kanyang puntod. Tahimik ang lahat ng basahin ng isang statement ng pamilya kaugnay ng kaso. Betty had made the supreme sacrifice. Today we not only remember her, but we also give thanks to her. Pero nang masambit ang pangalan ni Betty, hindi na napigilan pa ng ilan na mapaiyak. Hindi rin naiiwasang maglabas sa sama ng loob ng ina ni Betty, lalo na sa tuwing may hearing. Pakiramdam daw nito, binibigyan ng special treatment ang ilang babaeng suspect. They come in court well-dressed, fully manicured and pedicured, naka-hairdo pa. You imagine the family meeting these abductors week after week after week. Natagpuan ang bangkay ni Betty sa Parañaque noong 1 taon matapos dukutin habang papasok sa trabaho. 15 sa mga sospek ang naaresto at nakasuhan na sa korte, pero may 6 pang sospek na nananatiling at large. Tanging hiling ng pamilya C. Masentensyahan na sila. Ang gusto ko kamatayan. Kung ano ang inano nila sa anak ko. Kung anong ginawa nila sa anak ko. Ako si Cesar Apolinario, ang inyong saksi. Saksihan sa aming pagbabalik. Mga nagliparang bala sa dispersal sa Hacienda Luisita, nakunan sa video. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Sasama-sama nating pagiging saksi. Malungkot na balita po, namatay ang Calixto conjoined twins habang inooperahan sa PGH ngayong gabi po. Layon sanang paghiwalayin sa bituka at atay sina Ryan at Cesar. Naunang namatay si Ryan, kapapanak lang ng sanggol noong Martes, November 16. Samantala, kinalampag ng iba't ibang militanteng grupo ang harapan ng Coangco Building sa Makati Avenue. Kinokondena nila ang marahas na dispersal sa Hacienda Luisita kahapon. Panawagan nila sa pamilya Coangco ituloy ang pakikipagnegosasyon sa mga manggagawa. Hiniling din nila ang agarang pagpulaw ng mga sundalo at pulis sa asyenda. Isang noise barrage naman ang sinasagawa ngayon sa Welcome Rotonda bilang pakikisimpatiya sa mga nagsiwelgang manggagawa. Para sa ilang kongresista, nanumbalik ang mga eksena ng Mendiola Massacre matapos ang sigalot sa Hacienda Luisita. Magbalik tanaw po tayo sa itinuturing isa sa mga pinakamadugong welga sa ating kasaysayan. Narito po ang report. January 22, 1987, dumanak ang dugo sa Mendiola, Maynila na magpumilit sumugod sa Malacanang ang may 15,000 magsasaka. Panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino at hinihingi sa kanya ng mga magsasaka isang makatarungang programa sa lupa. Partikular na ang pagbuwag sa monopolya ng mayayamang pamilyang may-ari ng ekta-ektaryang lupa, damay na ang mga kaanak ni Aquino, ang pamilya Coangco na may-ari ng Hacienda Luisita. Hiningi rin ng mga magsasaka na ipaubaya na sa kanila ang mga lupang matagal na nilang sinasaka. Hindi na nakaabante ang mga realista mula Mendiola. Nakabarikada na kasi ang mga pulis at militar. Nanlaban ang mga militante. Nagkahatawan, may nagpasabog ng pillbox, nagpakawala ng tear gas hanggang sa nagkaputukan. Nang humupa ang gulo, 13 magsasaka ang patay. Mahigit 50 naman ang sugatan. Karamihan may tama ng bala.
Sa hanay ng pulisya at militar, mahigit 20 ang sugatan. Pinaimbestigahan ng Pangulo ang pangyayari pero agad ding natigil ito. Nagdemanda ang pamilya ng mga nasawing magsasaka pero hanggang sa Korte Suprema, ibinasura ang kaso. 16 na taon na nagdaan pero hanggang ngayon, hustisya pa rin ang sigaw ng mga namatayan. Ako si Dan Campila ng inyong saksi. Saksihan sa aming pagbabalik. Diana Zubiri, napabilang sa World's 10 Sexiest Women ng FHM USA. Balitang hatid na nag-isang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi! Iba't ibang eksena ang nakuna ng video sa dispersal kahapon sa Hacienda Luisita. Kabilang na po rito ang mga balang nagliparan at isang dugo ang biktima tinangkang labanan ng kamatayan. Ang mga tagpo sa ulat na saksing si Michael Fahatin. Batay sa ulat ng PNP, di lang daw bato ay pinukol sa kanila ng mga welgista, kundi pati Molotov bomb. Mapapansin naman sa bidyong ito, ang tila may apoy na bagay na ibinabato ng ilang welgista. Pero ilang sandali lang, umalingaw na ang sunod-sunod na putok ng baril. Nagtaasan ng kamay ang mga welgista, tila senyales ng pagsuko. Pero tuloy ang pagkakaputok ng baril. Kitang-kita sa bidyong ito ang mga umuulang bala. Sa amateur video namang ito, isang pulis ang huling-huling dumadampot ng bato na ibinato niya sa mga welgista. Ang lalaking ito na may tama ng bala, nagpumilit tumayo pero nalagutan na ng hininga. Ako si Michael Fahatin, ang inyong saksi. Pwede naman! Balitang showbiz naman po tayo. Talaga naman daw pang international na ang beauty at kaseksihan ni Diana Zubiri. Kung naging instant hit siya sa Thailand, Singapore at Indonesia. Ngayon naman, cover girl na rin siya sa FHM magazine sa Amerika. Nakita ni Diana ang kopya ng magazine nang iabot ito sa kanya ng GMA News. Kaya naman magkahalong gulat at tuwa ang naramdaman ni Diana nang mabasang kasama siya sa World's 10 Sexiest Women in Lingerie ng FHM USA. Kasi akala ko, yung pag-pictorial namin sa iba't ibang bansa, hanggang Asia lang. This time, nakalabas na ng Asia, di ba? So, US na yun. Mas doble yung sayang nararamdaman ko. Susunod na po ang Jessica Soho Reports. Abangan ang kanilang pagbubunyag sa ilang modus operandi ng mga shoplifter at ang kanilang report tungkol sa chocolates na healthy daw pala. At yan ang mga pangyayaring higit pa sa mga balita. Binulsisi, ng liga ng katotohanan. Ako naman, Arnold Glavio, 37 araw na lang po. Pasko na. At ako pa yung kapuso, Vicky Morales. Hatid namin ay pagbabalitang walang kinikilingan. At walang pinoprotektahan. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi!